ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit sa tagpo sa Coco Martin, Sigabo. Nagsimula ang araw sa isang mahalagang paghahanda. Bago pa man magsimula ang kanilang briefing, agad na tinipo ni Samantha ang kanyang mga kasamahan upang bigyan diin ang kahalagahan ng kanilang mga ulat. Mahigpit niyang sinabi na kailangan maging maingat ang bawat isa dahil isang mataas na opisyal ang personal na magmamasid sa kanilang presentasyon. Isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Dahil sa sinabi ni Samantha, agad na nausisa ng isa sa kanyang mga kasamahan kung sino ang naturang opisyal. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto at isang babae ang biglang pumasok sa silid. Ang kanyang ngiti habang ipinapakilala ang sarili. Ngunit kabaliktaran nito ang naging reaksyon ng lahat. Halos hindi makapaniwala ang buong grupo, lalo na si Samantha, sa hindi nila inaasahang pagdating. Pansin ng babae ang kanilang pagkabigla, kaya napatawa siya at pabirong sinabi na tila nakakita sila ng multo. Daling nabasag ang katahimikan ngunit nanatili ang tensyon sa loob ng silid habang nagsisimula ang napakahalagang briefing. Samantala sa isang lihim na pagpupulong muling nagbahagi si Tatang ng kanyang mga karanasan sa loob ng kulungan. Ayon sa kanya, marami siyang nakasalamuha na matatapang at walang inuurungang laban. Ngunit sa dami ng mga iyon, kakaunti lamang ang may tunay na busilak na puso at kaus-pusong handang tumulong sa kapwa. Sang-ayon ang kanyang kasamahan, para sa kanila, hindi sapat ang lakas o tapang upang pagkatiwalaan ang isang tao. Mas mahalagang masubok muna ang kanyang pagkatao, katapatan at paninindigan bago siya isama sa kanilang misyon. Sa kabilang panig naman, muling kinausap ni Umali si Domingo tungkol sa kinabukasan ng gininto ang lupa. Inaalala niya na kapag tuluyan nilang nawala ang kontrol sa lugar, kasabay nitong mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan at impluensya. Tahimik na lamang si Domingo habang pinakikinggan ang bawat salita. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unti niyang napagtanto na maaaring totoo ang mga babalang matagal niya nang isinawalang bahala. Kasabay nito, nagpulong sina Django, ang kanyang ama at ang kanilang mga tauhan sa gitna ng kanilang pag-uusap. Walang pag-aalinlangan ipinahayag ni Django ang kanyang paninindigan. Totoong mayroon silang kasunduan sa ilang tiwaling pulis, ngunit malinaw niyang sinabi na kapag sila ay pinagtaksilan, walang sinuman ang kanyang palalampasin. Para sa kanya, pagtataksil ay may katumbas na mabigat na kapalit. Habang lumalalim ang pangyayari, nagkaroon din ng isang seryosong pag-uusap sina Tatang at Gabo. Naliwanag ni Tatang na lalong lumalala ang sitwasyon sa bansa. Di lamang mga kriminal ang dapat bantayan, kundi maging ang ilang taong nasa kapangyarihan na ginagamit ang kanilang posisyon upang protektahan ang kasamaan. Tahimik na nakinig si Gabo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang kanyang naririnig at unti-unti niyang nauunawaan kung gaano kalaki ang laban na kanilang kinakaharap. Maya-maya ay isiniwalat ni Tatang ang tunay na dahilan ng kanilang paghahanap. Matagal na silang naghahanap ng isang taong may tapang, integridad at matibay na paninindigan. Isang taong handang tumayo para sa tama kahit kapalit pa nito ang sariling kaligtasan. Habang pinagmamasdan si Gabo, lalo lamang tumitibay ang paniniwala ni Tatang. Nakita niya rito ang kanyang katangiang matagal na nilang hinahanap. Lamang ito mahusay makipaglaban, kundi may malasakit din sa kapwa at hindi natitinag sa harap ng panganib. Dahil dito buong tiwala niyang inalok si Gabo na maging bahagi ng kanilang misyon. Naniniwala siyang ang kabataang ito ang magiging mahalagang sandata sa paglaban sa lumalalang kasamaan at katiwalian. Sa mga sandaling iyon tila nagsimula ng umikot ang kapalaran ni Gabo habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa magkabilang panig. Unti-unti ring nabubuo ang isang misyon na maaring magbago hindi lamang sa kanyang buhay, di maging sa kinabukasan ng marami. Kung nag-interesado ka sa kwento natin ngayon at gusto mo niyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.